Si Brother Darwin ay parang binantaan ng isang bambabarang ba yun? O mangkukulam. Kining espada, mainom ko sa inyong holy water. Apan kung dili ko maunsa, dili iya sa demonyo. Apan kung kamo mo mainom sa among lana, pag maunsa kung dili ay inyo sa Ginoo na. Kining espada, mo'y mutagsok sa inyong mga dughan. Mulupad na ni siya ang espada. Karon mosugot mi. Moinom mi ana inyong lana. Pero mainom sad mo sa among lana. Paimnon ta mo ani. Kini oh. Paimnon ta mo ani. Kini. Kini oh. Paimnon ta mo. Kung kinsay satanas o kinsay demonyo nga mga gahom. Apan dunay kuan. Dunay kondisyon. Kini siya. Kini. Moro na siyang kondisyon ako. Moinom ko sa inyong exercise oil. Moinom ko sa inyong holy water. Apan kung dili ko man sa iya sa Dios. Apan kung kamo ang moinom sa among lana, kay paimnon tasad mo. Kung unsay mahitabo sa inyo, kini ang espada mo'y magatagsok. Mo'y mulupad, mo'y magunak kaninyo. Mutagsok sa dughan. Ang espada. Kung moinom mo sa among holy water. Pero dili siya mulupad sa inyo. Dili ka ko nagabtan. Moinom lang mo. Pagsupak mo sa Dios, mulupad kini ang espada nga walay paghawid-hawid sa mga kamot. Sila yata, may plano yatang tusukin si Brother Darwin. At dahil naging trending din yung post na yon ng isang albularyo na mangkukulam, mambabarang. Bro, ano pinagkaiba ng ano bro? Mambabarang sa mangkukulam. Mambabarang sa albularyo. Iba yung mangkukulam bro. Pero ano lang yan bro. Ang masabi ko dyan yan, ang albularyo at magkukulam. Depende na lang yan sa albularyo bro kung siya ay samahan niya yung paggagamot niya ng pangkukulam. Yun. Parehas na masama din yun. Parehas masama. Yun. So, tinira si Brother Darwin. At alam nyo mga kaibigan, si Brother Darwin ay sumagot! Kala nyo bay! Sumagot siya bay! Sumagot siya bay. At pakinggan nyo ang kanyang sagot. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel dyan, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell. Para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas namin sa channel na ito. Kaya paki-share din po sa inyong mga Facebook groups. At para marami makapanood, paki-hit po yung like button at mag-comment po kayo nung comment po ninyo doon sa ating video ngayon. Dahil ang pinakaabang ang sagot ni Brother Darwin, mapapanood na po natin. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay sumasa inyo. At meron lang tayong gagawin na sagot sa ating mahal na kapatid na isang agimat. May agimat, no? At may anting-anting, no? So, ito siya ay si Idol. Pangalan niya dito is Idol 38 TV. So, magandang araw kapatid. At salamat sa reaction mo. At alam ko na dadarating ito sa iyo itong komento ko. Maaabot ito sa iyo yung komento ko. At by the way, salamat sa mga nagdasal para sa kaluluwa ni Papa. Salamat din sa mga albularyo na nagdasal para ni Papa. Ako po ay nagpapasalamat ng buong puso ko. At ito si Idol 38 TV na nagpakilalang mangkukulam. Sasagutin natin dahil yung hamon natin na iinumin niya, bibigyan niyo ako ng address kapatid padadalhan kita ng Holy and Exercise Oil, Holy and Exercise Water, and Holy and Exercise Salt kapatid. At meron talaga ito siyang abilidad, may agimat. Pero kapatid, ito po siya bumalik, no? So yun mga kapatid, kita ninyo ang pagpainom sa lana natin sa kanila para lumabas yung mga demonyo. Ang pagpainom niya sa lana para makulam tayo. So yung kaibahan, no? Bakit ipainom natin yung mga sacramental sa kanya para yung mga demonyo ay lumabas sa katawan. Pero sa kanya, painom ng lana para matusok tayo sa kanyang espada. Hindi maganda yun kapatid. Hindi magandang intensyon yun, no? So magkaiba talaga yung espiritu na nasa likod natin. Sa inyo ay tutusukin tayo. Sa intensyon ng simbahan, papalabasin yung mga yung anting-anting kapatid. Ang dami anting-anting po yan. Anong sabi? Agimat po yan. Anong sabi ng banal na kasulatan kapatid? Makinig ka para ito po ay nababatay sa Biblia. Hindi ko alam kung susundin mo yung salita ng Diyos. Mikas chapter 5 verse 12. Wawasakin ko ang inyong mga agimat at mawawala na rin ang mga manghuhula. Malinaw na malinaw yan kapatid Mikas 5:12. Grabe no? Malinaw na malinaw yan sa Bible. I will destroy you, witchcraft.
and you will no longer cast spells. Sa ibang salin is mga agimat, no, sa Tagalog. No? So ano pa? Dito naman tayo sa Ezekiel chapter 13 verse 20. Kaya ako, ang makapangyarihang Panginoon, ay nagsasabi, labis akong nagagalit sa mga anting-anting. Ang dami mong anting-anting, oh. Tingnan nyo. Yung anting-anting ng ating kapatid. Ini espada. Mainom ko sa inyong holy water. Apan kung dili ko maunsa, dili iya sa demonyo. Apan kung kamo mo'y mainom sa among lana, pag maunsam kung dili ay inyo sa Ginoo na. Kining espada, mo'y mutagsok sa inyong mga dugan. Mulupad na ni siya ang espada. Kita nyo? Dahil pagkilala siya mangkukulam, no, ipalipad niya yung espada para tutusok. Katulad ng isang pasyente natin from Manila po, may tutusok sa kanyang likod, parang espada, and then dito tutusok na pako. Wala namang pako. Sa awa ng Diyos dito po, completely healed na po siya. Si Chiri Duhay Lungsod yung ini-interview natin. No? So yun, dyan ang kapangyarihan ng mga sacrament, mga kapatid. Hindi basta-basta po. Hindi basta-basta po yung mga sakramento po. At hinihikayat ko yung mga pari na ibigay talaga ang sacrament. Ibigay natin yung katotohanan, ibigay din natin yung mga sacramentals ng simbahan. Marami tayong matutulungan po. And then, babalik yung mga tao sa simbahan. Dadami yung mag-receive ng sacrament. Because sacraments are Jesus Himself. No? Because He the one instituted it. So, patuloy tayo ni isang magkukulam, ni pakilalang magkukulam. Ano po yung gamay nga, ano, about sa gingon ni Father Darwin, nga iyang gidid ang mga katawhan o gipaybalo o pag-ipahan magnuan, no? Sa ilang simbahan tuno nga, dili wag to sa albularyo. So, nag-comment siya, bakit daw ipinagbawal ni Father Darwin na pupunta sa mga albularyo at pupunta din dun sa simbahan dapat. Yan ang sabi niya. Translate na natin. Yes, demonyo. Muna ka na itong balik-balikan mga kailan. Dahil ang albularyo ay galing sa, yung kapangyarihan galing sa demonyo. So, hindi po yun galing sa akin, ha? Hindi sa Catechism of the Catholic Church. Uulitin natin yung pagbasa, no? Wait muna, ha? Catechism of the Catholic Church. 21, hindi po ito akin, ha? Nandito po ito sa Catechism of the Catholic Church. Basahin natin, ha? Para hindi tayo ma-misunderstood. Anong sabi ng simbahan sa Catechism of the Catholic Church? Mas mabuti na ma-discuss natin ito. I-search muna natin ang CCC 21:17. Ito po. Ito yung nakasulat, mga kapatid. 21:17. Apa sila mahumanay? Nakahigda? Naghigda? Sipaslag prayer. Sige. Sabi dito, mga kapatid, ha, so may pinaprocess tayo ngayon na buong pamilya ko na pabalik-balik yung sakit pero wala namang findings. Pero ngayon, nag-react talaga sa prayer. Nag-react. So, sabi dito, all practices of magic, hindi po yun galing sa aking kapatid. Galing po yun sa simbahan, ha. Sabi niya dito, by which one attempts to tame occult powers, yung mga anting-anting mo, ang tinutukoy dito. So as to place them at one's service and have supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health. Makinig ka, kapatid. Kahit na ang intensyon nito ay ang paggaling sa karamdaman, no? Are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned who accompany the intention of harming someone. So yung intention mo para matusok ako sa espada, it is condemned by the church. Hindi ko alam kung katoliko ka ba. No? Yung ginagawa mo, it is, these practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone. So, ang intention natin, bakit ipadala natin yung mga sacramentals? Para maproteksyonan ka sa ating kaaway. Hindi malagay sa panganib. Okay? Or when they have recourse to the intervention of demons. So, ang pagtawag sa mga pag-aas ng intervention sa mga demonyo, kailan? Wearing charms. No? Kailan maging tayo? By wearing charms. Ano yung sinusuot mo? Mga charms yun. So, delikado po yun, kapatid, ha? Sana po ay maunawaan ninyo. Kita mo yung video mo. Pakita natin muli yung video niya. Hindi
Hindi basta-basta may espada. At yung espada niya ay para matusok tayo. Oo. At marami siya charms, no? Nandito tayo sa kanya, ano? So, kita niyo. Muli karon atong balik-balikan mga kaigalaan, mga kaigsunan. Wala kay ingon ang batang hilir nga sinubin nga ali kamo. Wala siya ningon ana, ali kamo. Sako kamo pagpatamal. So, dinipinsaan niya si Batang Healer din magkatulad sila. Pero ang sa kanya dahil ang pagkukulam. Pagkukulam ang sa kanya. Pero malinaw na malinaw, yung mga agimat niya, yung charm niya, nung sabi ng ating simbahan, nung sabi ng Panginoon, kaya ako, ang makapangyarihang Panginoon, ay nagsasabing labis akong nagagalit sa mga anting-anting na ginagamit ninyo upang biktimahin ang mga tao. So grabe ha, ang gamit nito, lingwahe, biktimahin ang mga tao na parang mga ibong nahuhuli sa bitag. Hahablutin ko ang mga anting-anting ninyo sa kamay at palalayain ko ang mga taong hinuhuli ninyo na parang ibon. So malinaw na malinaw yan. At punta naman tayo sa Catechism of the Catholic Church. Wearing charms. Kailan po mangyari? Tingnan mo si Batang Healer, ang daming mga charms. Wearing charms. It is an intervention of the evil spirits. Hindi naman kami Father, hindi naman kami tumatawag na demonyo. Kailan ba? Ang intervention of the evil spirit. Wearing charms. So, yung conjuring the dead, sa 16 ito. These practices is also reprehensible. Spiritism, yung mga spiritista, sumaguni sa mga spirito, often implies divination and magical practices. Sabi ni Brother Nuben na pupunta sila sa cemeteryo. So, spiritism. Sasangguni ng mga spirito nandun sa sementeryo, no? The church, for her part, warns the faithful against it. Sabi mo, hindi naman nagsasabi si Noven na dito kayo pupunta sa akin. Pero ang simbahan nagpapayo sa atin mga kapatid. Nagpapayo sa atin mga kapatid. Ano sabi ng simbahan? Recourse to the so-called traditional cures does not justify. Recourse to the so-called traditional cures does not justify either the invocation of the evil powers of the exploitation of another's credulity. So, malinaw na malinaw mga kapatid, no? Malinaw na malinaw. Na yung paglapit sa mga albularyo. Recourse, the so-called traditional cures does not justify either the invocation of the evil powers. So, kailan sila nag-invoke sa evil power? Wearing charms. So, yan po mga kapatid. So, patuloy natin pakinggan ang ating kapatid. Espada. Nga pa siya, para nga makukuha na sa sumbat aron dito nga mo mukuha ang mga katawan, bulin niya, no? Kaya abay ni mo, Father, Darwin, dili yung sa pagpangabi o dili yung punta ako koreksyon ng gamay, no? Na sa pagkatinood, ang pangutana. So, mga kapatid, nagbigay lang siya ng correction sa atin. Okay? So, yung question niya ay ito. Nisan niya, ikaw kay pare man ka, nisan niya o baka sa mayong balita? Sa mayong balita, nisan niya o baka? So, sa tanong niya, aral ba ka nangangaral ka ba sa mga magandang balita? Yung binabasa ko, magandang balita yon. Na huwag ka nang gagamit ng anting-anting. Ang gimat, no? Ezekiel 13:20. At sana makinig ka, okay? So, siguro hindi ka nakikinig. Lagi akong nagsiwalat sa katotohanan. No? Araw-araw po. Walang araw na hindi tayo nag-share ng katotohanan, kapatid. Ay kung nisan niya o baka sa mayong balita, dili mayon ani nga ang mga Katoliko nga daghan to naglinya ka sa Batang Hilir. Dili mayon ana. So, ang punto niya, bakit hindi ka naghealing? So, kung makapunta ka dito, ang daming tao. Kahapon is more than 200. So, akala ko sumusunod ka sa programa ko. Hindi pala. Yung komentaryo mo ay nagpapatunay na hindi ka talaga, hindi mo talaga sinusundan yung mga programa natin. Dahil yung mga tanong mo ay ginagawa na natin. Ngayon nga may mga kinikurs na buong pamilya nag-react. Lumapit sa atin at ngayon pina-renounce natin in front mismo sa Blessed Sacrament. Nandun sila ngayon at pumasok walang live ako. Father, nawala ng malay. Galing po yun sa mga albularyo for more than 20 years. Galing pa sila sa Panabo, Davao. At pinaprocess natin sila. Ang daming mga nalapitan kasi. Hindi basta-basta ang renouncement yan. Doon, mataas yung renouncement na wala nang hihina yung kasamahan nila. Sabi mo, ginagawa nyo ba yung paghihiling? Ginagawa na natin yan. Pero ang kapangyarihan natin ay hindi galing sa atin, kapatid. Galing sa sakramento po. Confession,
anointing of the sick, and then the Eucharist, dapat pasimbahin natin. And then yung prayer ng simbahan, yung deliverance prayer and announcement, essential po yun. Kaya nga tinuturo natin dito sa ating programa mga kapatid, para dahan-dahan mamulat ang ating mga kapatid na yung paglapit sa mga okultista, delikado po. Delikado po. Ito po ay more than 20 years na silang lumapit at grabe yung mga suffering nila. Walang finding sa doktor. 3 po sila sa family members nila na may karamdaman. Mabigat yung ulo, masakit ang likod, parang may tumutusok. Yan. Yung sinasabi mo ay patunay na yan ang gawain ninyo. Tinutusok ninyo ng mga sharp object yung mga tao para maging dependent sa inyo. So dito po, after exorcism po, and then nag-renounce sila ngayon, nawala ng lakas. 20 years na sila, inaaruga at maraming mga habak, kagaya mo, nag-react ngayon. No? So, kailangan natin ng patuloy na katikism mga kapatid. So, yan ang sagot ko sa'yo. Puro sa pagkatinood bitaw pader. Viral mga pader. Sa pagkatinood. Viral man ka puro ra mo sige debate anang sa sapadista, SDE. Sige. Sabi niya, viral daw ako, no? Dahil sa debate. Yan, isa din yan. Patunay, nag-evangelize talaga ako. Hindi maganda na ipikit lang natin ang mga mata natin sa maling aral, kapatid. Kailangan din tayong sasagot sa maling turo ng mga sekta na tatag ng tao. Hindi pwedeng tahimik lang tayo, kapatid. Dapat sasagot talaga tayo. Okay, yan ang ginagawa natin. So sa tanong mo, ikaw din ang sumagot. Nag-evangelize ka ba sa magandang balita? Kaya nga, hindi na magandang balita yung sinasabi nila, no? Yung turo nila na hindi pakain ng baboy, pati si Kristo ipakain lahat. Hindi na yan magandang balita, kapatid. So patuloy. Translate natin, no? Debate, muro mo mga batang gagmay ba? O tanawa karon no. Wala diha ang katawhan kaninyo. Tuwa sa batang hilir nagtayo. Tungod kay walay nakuha nga maayo diha sa. So, wala daw nakuha na maganda galing sa amin, no? Unang-una, yung turo namin ay hindi naman galing sa amin, galing kay Kristo po. Kaya nga, binabasahan kita. Hindi ko alam kung sasang-ayunan mo si Mika. Mika chapter 5 verse 12, bawasakin ko yung mga agimat ninyo. At hindi natuwa si Kristo sa mga anting-anting ang Diyos. Hindi natuwa Ezekiel 3:20. Malinaw na kapatid. So, okay, patuloy tayo. Iyo. Dagan sila mga balatian wala na ayo. Tungod mura ninyo sige debate. Ana SDE kamo. Nagapare sige mo debate ning kon, debate. Oh, nang sige nakuha wala. Kaya ginis. So, ano yung nakukuha niyo sa debate? Wala naman. Hindi niya alam na grabe yung conversion ng mga tao. Naka-receive na sila ng mga sacrament. Meron din mga hindi magandang dialogue, not unhealthy debate. Yung atin is healthy debate eh. So, doctrinal lang. No? At umabot na siya sa debate na hindi siya nakafocus sa healing. No? So, kapatid, mas mabuti na makinig ka sa programa natin para ma-enlighten ka naman. Dahil puro negatibo yung nasa takbo ng isipan mo, kapatid. Kahit si Kristo nga ay nakipag-argue sa mga Pariseo dahil mali yung kanyang aral. Si San Pablo nakipag-argue sa mga Hudyo din dahil mali ang kanilang aral. Kung meron maling aral, sasang-ayon ka agad. Katulad mo, nag-argue ka din sa akin, normal lang yun, kapatid. Hindi yun patuloy. Batang hilir. Nang maayos mga masakiton. Karon ito nga napod mo. Siya lang ang inyong itirahan ng batang hilir na sab. So dahil dyan, no, tinitira na nyo yung batang hilir. Siya yung defensor ni batang hilir. Pero unang-una, kapatid, hindi naman tayo na nagagalit sa batang hilir. Hindi din ako galit sa iyo, kapatid, ha. Idol 38 TV, sinasagot lang kita. Bakit hindi na sila mga anak dito sa kon kung ang inyong dati man mao-ampo oras pag-ayos mga masakiton diha sa inyong kasimbahanan. Apan wala inyo na nahimo. Tungod sige na magdebate sa walay hinungdan, walay mga pulos. Oh. Kita na to karon dito, pero karon unsa inyong gimo? Nagparisan mo. Nagbugna na pod mo og dito sa batang hilir nga iya sa demonyo. Oh. Kay mao na kay ang inyong mga trabaho puro lagi sige debate. Oh, wala mo nakuha. Walay pag-ayo, walay nangayo nga mga masakiton tungod kay ang inyong gatubang dili mao ang pagsanyaw sa maayong balita. Sabi niya, wala daw gumaling. Unang-una, hindi naman ako ang nagpagaling sa kanila. So, can we follow the healing moment, kapatid? At sino ang nagpagaling sa kanila? Hindi po si Father Darwin. Kaya nga, ginagamit natin social media to empower the priest. Dahil mayroong kapangyarihan ang pari na hindi nagagamit. It is a power of healing at galing po yan kay Kristo. At sabi niya, i-preach niyo ang magandang balita. Pangalawa, pagalingin ang may sakit. Pangatlo, palayasin ang demonyo. Okay? At yan po, kaya nga nagla-live tayo para ma-empower natin ang mga pari na ibibigay natin ito sa mga tao para hindi na sila pupunta sa mga albularyo, kapatid.
Yung alam ng mga tao, hindi sila makontaminate sa mga unclean spirits na nandyan sa kanilang anting-anting.